Magandang araw, mga kaslam, gay na rin sa ating mga kagilas. Akala ng iba wala nang pag-asa ang gilas laban sa Australia at New Zealand. Pero teka muna, may mangyayari sa kampo ng mga kalaban na pwedeng magbabago. Tatlong higante ng big man bagsak sa injury at sa gitna nito unti-unting nagiging problema ng kalaban si Kai Sotto. Ang FIBA World Cup second window ay hindi basta exhibition games. Dito lumalabas kung sino ang may malalim sa lineup, kayang mag-adjust sa pressure at handa kahit kulang sa pyesa. Pero sa Gilas Pilipinas, dalawang powerhouse agad ang kaharap. New Zealand, physical, disiplinado. Australia, loaded sa talent. Pero sa pagkakataong ito, alam niyo ba, hindi buo ang kanilang puwersa. Unahin natin ang New Zealand. Isa sa pinakamahalagang big man na si Sam Waardenburg, dating NBA Rookie of the Year, malakas ang rebounding at interior defense. Pero noong Pebrero, tinamaan ng malubhang ankle injury. Season ending, out kontra Gilas sa Pebrero 26. At hindi pa dyan nagtatapos, mga kaslam. Isa pa nilang starting big man, si Worst Fracture, 6 to 8 weeks recovery. So, ibig sabihin, dalawang haligi ng depensa ng New Zealand sabay na nawala. Hindi rin ligtas ang Australia. Ang kanilang starting center na si Will Magnay, physical, pangbanggaan, pang-neutralize ng dominant bigs, pero dahil sa bali sa daliri ng paa, season-ending injury, out kontra Gilas sa Marso 1. Sa international basketball, ang pagkawala ng isang rim protector ay malaking problema. Simple lang ang epekto nito. Mas konting rim protection ng kalaban, mas manipis ang frontline rotation, mas mataas ang tsansa ng foul at trouble. At dito papasok ang isang pangalan na mas lalong pinag-aaralan, si Kai Sotto. Unting-unti na ang magiging sentro ng atensyon sa international. Sa huling laban kontra New Zealand, 19 na puntos, double-double, dominasyon sa loob. Ngayon, wala ang mga pangunahing bantay niya. So, ibig sabihin, mas malaking papel sa offense, mas maraming touches sa loob, mas mabigat ang problema para sa kalaban. At kapag ang kalaban ay napipilitang mag-adjust sa iyo, sa tingin nyo ay nasa tamang direksyon ka. Sa basketball, hindi sapat ang pangalan. We need timing, preparation at puso ang tunay na laban. Kung maniniwala ka sa Gilas Pilipinas, huwag namang kalimutan, paki-like, paki-subscribe na din at paki-comment. Kaya ba ng Gilas manalo kahit isa? Isang mapagpalang araw, mga kaslam.